na medyo nakakairita lang. Wala naman pong silbi tong mga to. Ayan, meron na naman po sila. Malamang ito po ay Evening with Stars. Saan po kaya to? Concert na naman. Sa Malacanang kaya to. Okay. During the Evening with the Stars event in Manila. Ayan. Ito po ang sinabi, bagamat nagjo-joke lang po si Sharon Cuneta. Pero totoo po na ito po ay reflection po na hanggang ngayon bitter-bitteran pa po itong si Sharon Cuneta sa pagkatalo ng kanyang asawang si Kiko Pangilinan. Sharon, very close ha. Huwag kang mag-alala, very close naman eh. Ilan ba yung boto ni Kiko Pangilinan? Para lang po, itanong lang po natin, Kiko Pangilinan votes last 2022 BP race. Tanong lang natin ha. Baka very close kasi hanggang ngayon bitter pa si Sharon eh. Itatanong lang po natin kung ilan po ang boto ni Kiko Pangilinan dito sa AI. Ang lapit naman pala, biruin nyo yun, no? Kaya naman pala bitter-bitteran to si Sharon hanggang ngayon. Muntik nang manalo. Konti na lang, yun. 32 million si BP Sara, si Kiko Pangilinan 9 million. Kahit pala pagsama-samahin yung boto mo, ni Tito Soto, Willie Ong, Lito Atienza at lahat pa ng kandidato, hindi pa rin po kayo aabot sa kalahati o 1/4. Tapos bitter-bitteran. Pakinggan lang po natin si Sharon ng konti bago mahimasmasan. There's something I do not like about your presidency. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bong and Lisa, please send me Ilocos Bagnet. Nakakatawa, Bagnet. This is for you, Madam First Lady. This is for you, especially the first song. This is what you requested for. Happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Okay, let's move on. Sabi ni Sharon Cuneta, sabi po ni Sharon Cuneta, ano raw po, I have only one vice president there, my date there, Kiko Pangilinan. Yan. Tapos sinabi niya, bigla po siyang nagsabi na, eto po, mali your choice, no? Hindi. Ang gusto mo pang ipahiwatig, Sharon Cuneta, na dapat ang pinili ni Vice President, ang pinili pala ni Bongbong Marcos na Vice President, si Kiko Pangilinan. Kapal naman ang hiya nito. Parang napakalakas naman ni Kiko. Ang nagdala lang kay Kiko, si Leni Robredo. Yung boto ni Kiko, boto yan ni Leni Robredo. Naintindihan mo? Dapat daw, may panghinayang ka na dapat ang pinili ni Sharon Cuneta ni BBM si ipapaalala lang namin sa iyo, si BBM ang nanligaw kay BP Sara. Si BBM ang nagbigay na halos magmakaawa para makipartner kay BP Sara. Di nyo ba naiintindihan hanggang ngayon? Binabago nyo yung kasaysayan? Mali ba ng choice? Kung si Kiko ang Vice President, pareho silang dinampot. Kung si Kiko ang Vice President ni BBM, maghatakan sila pababa. Tangingot. Mali your choice na.
Ang tanda mo na, mas matanda ka pa sa akin, magsalita ka parang mali your choice, no? Putang. Ayusin niyo yung pagsasalita nyo. Ang aarte nyo. Mali your choice, no? Mali yung choice niya. Nagmakaawa siya, hindi niya pinili si BP Sara. Nagmakaawa siya ng kapatid niyang pabalik-balik sila sa Davao para magmakaawa kay Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, mali your choice, no? O, bakit mali ng choice? Kasi hindi magnanakaw yung kanyang pinili. Dahil kung magnanakaw yan, wala nang kukontra. Di ba? Pare-pareho sila magnanakaw. Mali your choice, no? Thank you very much muna kay Bernadette na nagbigay po sa atin ng $10. Good afternoon, Sir Buzz. Kahit kailan plastic yan si Sharon. Mali ng choice. Kung si Kiko ang pinili ni BBM, hindi siya nanalo. Tindi ng pagmumukha nyo. Si BP Sara ang pinakasikat na kandidato nun hanggang ngayon. O sige nga, labanan ni Kiko. Sige, choice ni Kiko. Mag-combine kayo ngayon. Si Kiko presidente, si BBM ang vice president versus Duterte. Ewan ko kung saan kayo damputin. Kala mo ang lakas ng asawa niya. Mali your choice, no? Hindi, walang boto si Kiko Pangilinan. Kahit sino i-partner kay Leni Robredo, yan pa rin yung boto. Walang ambag si Kiko. Di mo ba naintindihan? Wala siyang ambag sa boto ni Leni Robredo. Kahit na magsama-sama pa yung boto nyo, wala pa rin yan. Hindi po nagkamali. Tama siguro si Sharon. Tama siguro si Sharon kasi kung alam nyo po, kung magnanakaw din po yung pinili niya, wala sigurong ganito tayong problema kasi magsusuportahan lang yung mga pare-parehong magnanakaw sa gobyerno. Ang problema dahil hindi magnanakaw si BP Sara, kaya hindi nila mapasunod. Di ba? Okay. Yan yung sinasabi siguro. Kung si Kiko siguro, tatahimik na lang si Kiko katulad ng ginagawa nila ngayon sa Senado. Wala po silang pakialam sa nakawan na sa flood control. Yan po. Yan yung sinasabi ni Sharon Cuneta. Kung sana, si Kiko ang pinili mo. Pero kaya nga, hindi naman kayo mananalo. Alam mo, Sharon, hindi si BBM ang nagpanalo kay BP Sara, kundi si Sara Duterte ang nagpanalo kay BBM. Lagay nyo sa kokote nyo yan. Mali your choice, no? Hindi po mali ang choice ni BBM. Yan lang nga ang tamang ginawa niya, yung piliin niya si BP Sara dahil nanalo siya. Kung iba po pinili niya, nakatandem, hindi pala pinili. Pinilit nilang mapatakbo under, pinilit nilang ligawan si BP Sara. Ang pagkakamali ni BP Sara, nakuha sa matatamis na salita.